Sinampal ng binata ang sarili. Panaginip ba to? Kasi pagising niya, isang malaking portal ang bumulaga sa kanya. Nagsimula ang lahat noong 2012 nang maglabasan ang mga dungeon entrances sa buong mundo. Matapos ang matinding investigasyon, 5 impormasyon ang kinumpirma ng gobyerno. Una, imposibleng sirain ang mga lagusan. Pangalawa, kapag hindi na-clear ang dungeon sa takdang oras, lalabas ang mga halimaw. Pangatlo, sinumang makaligtas sa loob ay magiging adventurer at magkakaroon ng superpowers. Pang-apat, mas malakas ang mga halimaw, mas matindi rin ang makukuhang rewards kapag na-clear ito. Pang-lima, kayang isurvive ng boss ang nuclear blast. At ang bidang si Chiang Hai ay naging isa sa mga swerteng napili. Napakamot ng ulo si Chiang Hai sa harap ng gate. Ang lala ng sitwasyon na to bulong niya habang nag-iisip ng plano. Naalala ni Chiang Hai, 5 years ago, 50% ang mortality rate sa dungeon. Literal na 50-50 ang tsansang mabuhay. Para sa isang mayaman at sikat na offer na tulad niya, sobrang delikado na maging isang adventurer. Naisip ni Chiang Hai, paano kaya kung i-report ko na lang ito sa gobyerno o sa association? Kapag nag-report ang ordinaryong tao, may malaking reward na makukuha. Pero pagbukas niya ng phone, nanigas siya sa nakitang headline. Breaking news! Inaresto ng pulisya ang isang staff ng Shenzhen Adventurers Association. Sangkot daw ito sa smuggling ng dungeon entrances. Napaling na lang si Chiang Hai, nakakrus ang braso at gulong-gulo ang isip. Wag na nga, baka malasin pa ako at masamang tao ang makausap ko. Mas malala pa kung ibebenta ko ito sa malalaking korporasyon. Mababa sa 10 times lang pwedeng gamitin ang isang dungeon entrance. Para manahimik ako, baka ipapatay nila ako o kaya ikulong. Wala akong tiwala sa mga ganid na kapitalistang yan. Pero hindi ko rin ito pwedeng balewalain. Kapag naubos ang oras, sasabog ang lagusan. Pag may namatay at nasira, 20 years ako makukulong dahil hindi ko ni-report. Napabuntong hininga si Chiang Hai. Titingnan muna niya kung anong klaseng dungeon ito. Kapag high risk ito, lilipat muna ako bago tumawag ng pulis. Pero kung mataas ang survival rate, ako na mismo ang tatapos dito. Agad nag-research si Chiang Hai tungkol sa mga danger levels at survival rates ng mga dungeon entrances. Nakahinga siya ng maluwag pagkakita sa resulta. Hindi siya minalas ngayon. Level 2 hunting type lang ang dungeon ni Chiang Hai. Dahil maliit ito, entry level lang siya at kayang-kayang labanan. 2 days later, tumunog ang doorbell ng bahay niya. Binuksan niya ang pinto at may delivery man na may bitbit na malaking package. Pagkapirma niya, bumulong ang lalaki. Boss, nakakita ka ba ng dungeon entrance? Bakit ka bibili ng maraming restricted items? Biglang kinilabutan si Chiang Hai sa takot. Pinunit niya ang package, inilabas ang bakal at numiti ng alanganin. Trip ko lang to. Nasira kasi yung dumbbells ko kaya bumili ako ng bago. May problema ba? Nagulat ang delivery man at nagmamadaling umalis. Wala naman, nagtatanong lang. Pinanood siyang umalis ni Chiang Hai na kinakabahan. Sensitibo talaga ang mga tao sa ganitong bagay. Kaya nag-guilty siya nang tanungin siya ng diretsahan. Tininan ng binata ang mga gamit na kakarating lang at biglang nag-apoy ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isa-isa niyang binuksan ang mga ito. Maya-maya pa, nakasuot na siya ng matibay na armor at may hawak na upgraded na fire axe. Hinampas-hampas niya ang palakol at mabigat ito. Medyo masikip din ang armor sa dibdib, pero nakakagalaw pa rin naman siya ng maayos. Huminto siya sa harap ng lagusan at tinitigan ang loob nito. Huminga siya ng malalim at tuluyan ng pumasok. Pagkapasok niya, biglang nagbago ang paligid. Isang madilim at siksik na gubat ang bumulaga sa kanya. Hindi ito kuweba, isip ni Chiang Hai. Baka werewolf ang unang kalaban ko. Napang-isi siya. Mukhang hindi na sayang ang mga binili niyang mamahaling gamit. Matapos pakalmahin ang sarili, hinanap agad ni Chiang Hai ang kanyang status panel. Sabi ng mga sikat na adventurers, otomatikong lumalabas ang panel sa unang pagpasok mo sa dungeon kung saan makikita rin ang exit conditions. At tama nga, lumitaw ang status panel niya. Race Human, Level 1 Rookie. Class None, Base Attributes, Strength 9, Agility 9, Constitution 10, Intelligence 16, Perception 10, Willpower 11, Titles None. Napatanga si Chiang Hai sa nakita niya, kumunot ang noo niya at bumulong. Kung hindi ako nagkakamali, 10 ang average stats ng tao. Weak na kapag 8 habang ang 16 naman ay sobrang lakas. Hindi ako nag-gym kaya natural lang na 9 ang lakas at bilis ko.
Pero grabe, 16 ang intelligence ko? Ito yung pinakawalang kwentang stat. Rare daw ang 16 na intelligence, kahit pa sa loob ng association at malalaking korporasyon. Kasi ang lakas at bilis na kukuha sa training, pero ang talino, hindi. Biglang nakaramdam ng matinding pride si Chiang Hai. Pero kumalma siya at pinindot ang susunod na detalye para makita ang exit conditions. Isang misyon ang lumabas, Fisherman Hunting Season. Biglang nagbago ang mukha niya at sumigaw, "Bakit isda? Allergic ako sa seafood eh. Wala na bang mas normal na kalaban?" Nag-iba ang eksena sa loob ng masukal na gubat. Isang halimaw na isda ang papatrolya habang may hawak na sibat. Biglang sumulpot si Chiang Hai mula sa pinagtataguan niya, iwiniswing ang kanyang palakol. Kaso sobrang ingay ng atake niya kaya napansin siya ng halimaw. Agad itong umatras. Isang hiwa lang ang tumama sa braso nito. Naramdaman ng buong kawan, may nanghihimasok na adventurer. Tumagal ang madugong bakbakan. Pagkatapos ng matinding laban, napabagsak din ni Chiang Hai ang unang halimaw. Basang-basa ng pawis, napaluhod siya habang naghahabol ng hininga. Teka, sira ba ang difficulty level ng dungeon na to? Isang isdang tao pa lang yon. Paano kung buong hukbo na? Siguradong tepok ako. Biglang umilaw ang isang system panel. Level 2 na siya. Pero may nakakaasar na mensahe ang lumabas. Sobrang hinaraw niya. Nag-init bigla ang dugo ng binata. Inaasar ba ako ng lintik na system na to? Binitawan niya ang sibat. Buisit, tama na nga ang ensayo ngayong araw. Kukuha ako ng personal trainer para tumaas ang stats ko. Pagbalik sa kwarto, pabagsak siyang humiga sa sofa. Sobra akong pagod. Naubos ang lakas ko sa huling 6 na buwan. Pero bago pa siya makapagpahinga, isang mensahe mula sa system ang bumulaga sa kanya. Natulala siya saglit. O nga pala, may reward kapag natapos ang misyon. Mabilis na naglabas ng abiso ang system. Adventurer exiting. Calculating rewards. Ngumisi si Chiang Hai. Hindi naman mataas ang pangarap ko. Bigyan niya lang ako ng attribute potion. Pero nawala ang niti niya. Settlement complete. Rank E. Pwede ba yang masumina pa? Pang-iinsulto ng system. Reward. White grade item. Sumigaw siya sa inis. Ano bang masama sa pagiging rookie? Lahat naman nagsisimula sa baba. Hayaan na nga. Pwede na to kaysa sa wala. Kinuha niya ang bote. Pero nang mabasa ang stats nito, sa sobrang galit, ibinato niya ito. Sino namang may kailangan ng basurang yan? Kinabukasan, dumating na si Chiang Hai sa kilalang Wells Fitness Center. Hi, may schedule ako kay Coach Ann. Masiglang sumagot ang babae. Kayo po ba si Ginoong Chiang Hai? Pasok po kayo. Naghihintay na si Coach sa VIP room. Sumunod po kayo. Napatingin siya sa paligid. Di ko akalain, may gym talaga para sa adventurers. Presyo pala na 1 taon. Katumbas na ng benta ng libro ko. Pero kung tataas ang stats ko, sulit ang ibabayad ko. Nagsalita ang assistant. Ginoong Chiang Hai, nag-gym na ba kaya dati? Hindi pa. Magalang pa rin siya pero nag-usisa. Bakit ka gumastos ng malaki para kay Coach Ann? Sapat na ang ordinaryong coach para sa mga baguhan? O baka naman matagal ka ng mahinang adventurer? Nagulat si Chiang Hai. Ang diretsyahan naman ito. Sinubukan niyang gumawa ng rason. Kapag may pera ka naman, doon ka na sa pinakamagaling. Gusto kong maging seryosong adventurer. Hindi sapat ang ordinaryong training. Malumanay na sumagot ang babae. Ganon po ba? Kayanin niyo sana. Biglang kinabahan si Chiang Hai. Makakaharap na niya ang pinakamalupit na coach sa buong Dongshan City. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng training room. Sige na po, kausapin niyo na si coach. Nang bumukas ito ng tuluyan, gulat na gulat siya. Isang gwapong lalaki na mukhang nerd ang nagpupunas ng pawis. Ha? Akala ko ba halimawang coach? Mukha lang siyang pretty boy. Pero mula sa likuran nito, lumabas ang isang lalaking may nakakatakot na presensya. Binalot ng nakakapanindig balahibong aura ang buong kwarto. Nagsalita ito gamit ang malalim na boses. Ang mahal ng klase ko, pero nag-book ka pa rin? Napatalon sa takot si Chiang Hai. Wala yatang biro to. Siya ang A-rank coach na si Anran. Tinitigan siya ng masama ni Anran. Gusto mong maging adventurer? Wala nang kawala. Nagsimula agad ang matinding impyernong ensayo. Ilang saglit lang, gumagapang na siya sa pagod. Coach, di ko na kaya. Kalmadong kinuha ni Anran ang bakal at tiningnan siya. Tama na yan para na yon. Magaling. Nabuhat mo ang 30 kilo ng 5 beses. 35 kilo lang ang limitasyon mo. Para sa isang baguhan at sa bigat mo ngayon, masyado ka pang mahina. Nakahandusay siya habang naghahabol ng hininga. Nakakahiya.
Alam kong mahina ako, pero ganito kalala. Di ba 50 kilo dapat sa ordinaryong tao? May isang estudyanteng lumapit, si Xiu Mao, kasamahan niya sa Wells Fitness. Malamig itong nagsalita. Sobrang hina ng pundasyon mo. 35 ang limitasyon. 7 na points lang yan sa stats ng adventurer. Seryosong humakbang si Anran. Ang lakas at bilis ng ordinaryong tao ay magkalapit lang. Imposible makumpleto mo ang 3 attribute modification sa isang buwan. Lumingon si Shanghai, naubusan pa rin ng hininga. Gaano katagal kung ganon? Walang paligoy-ligoy si Anran. Araw-arawin mo. Aabutin ng 3 buwan bago maging 11 ang stats mo. Ang 11 ang panukat para maging kapantay ka ng ordinaryong tao. Pinunasan ni Shanghai ang kanyang pawis at tumango. Maliwanag. Kukunin ko na ang plan para sa 3 buwan. Saan ako magbabayad? Itinuro ni Coach An ang sarili. Direkta sa akin. Ngumiti si Xiu Mao at inabot ang kamay niya. Ayos! Hindi na ako nag-iisa dito. Ako nga pala si Xiu Mao, isang contracted adventurer sa Wells Fitness. Ikinagagalak kita makilala. Masiglang sumagot si Shanghai. Isa akong nobelista. Nice to meet you din. Nagbago ang eksena. Nasa isang fast food restaurant na silang dalawa. Binuksan ni Xiu Mao ang usapan. Bakit ba kumuha ng klase kay Coach An ang isang baguhang tulad mo? Magaling siya pero sobrang mahal. Pwede ka namang sa murang coach Mga mayayaman at sikat na adventurers lang ang nag-e-enroll sa kanya. Kung hindi ako contracted dito, di ko rin siya afford. Tumawa lang si Shanghai nang walang pakialam sa mundo. Dahil sumikat ang mga libro ko, limpak-limpak na pera ang kinita ko. At dahil balak kong pasukin ang mundo ng mga adventurer, syempre doon ako sa pinakamalupit na training ground. Tumango si Shuma at biglang bumaba ang boses. Mukhang may tinatantiya. Akala ko daw kasi pumasok ako sa pagiging adventurer dahil nakakita ako ng dungeon entrance. Dahil senior ko raw siya, tuturuan niya ako ng galawan para hindi ako maisahan. Kapag pumasok daw ang isang baguhan sa dungeon, makakakuha ito ng title base sa naging laban. Pwedeng i-equip o itago ang title na ito. Kapag nag-check ka ng stats, kitang-kita ng ibang adventurer ang basbas ng title mo. May mga palpak na hantay na pumupuntirya ng low-level dungeons at mahilig silang magsuot ng title sa harap ng mga inosenteng baguhan para manabutahe. Kapag nagulat ang biktima at napatingin sa nakalutang na title, huli na ang lahat. Susundan na nila ito para agawin ang dungeon entrance. Matapos ang mahabang litanya niya, blanko lang ang naging reaksyon ni Shanghai. Napangisi si Shuma sa isip niya. Mahina, mayaman, at walang kwentang maging pain. Wala raw akong pakinabang bilang isang pekeng adventurer. Alam kong sinusubukan lang nila ako, kaya pinanatili kong seryoso ang mukha ko. Nagkunwari pa akong mangha at nagpapasalamat sa payo niya. Ganon ba? Marami akong natutunan. Kalmado man tingnan, nagwawala na ang kaba sa loob-loob ni Shanghai. Mabuti na lang at tinago ko yung nakakamatay sa hiya kong title, kundi huli na sana ako. Tumayo si Shuma at tinawag ako, tapos na raw ang kontrata kay Brother Anran. Tara na. Lumipat ang eksena sa opisina ng head coach. Nakapangalumbaba si Anran, malalim ang iniisip habang kaharap ang kanyang assistant. Malamig at kalmado ang boses nito para nag-aanalisa ng isang walang kwentang biktima. Sa mga sikat na manunulat, may mga adik talaga sa adventurer genre kaya ang daming pera. Kaya pala bumili ng course ko para maging astig na hunter. Sumang-ayon ang assistant. Wala raw akong dalang madaliang kondisyon, hindi tulad ng mga nakahanap ng dungeon na kailangang linisin agad sa loob ng isang buwan. Sa ibabaw ng ulo ni Anran, lumutang ang isang mapanganib na title, Newbie Killer. Biglang bumigat ang hangin sa buong kwarto. Bumulong ito ng masama. Maliit ang tsansa na totoong adventurer si Shanghai, kaya kapag ibinalik siya ni Shuma dito at hindi niya nakita ang title ko, itutuloy natin ang plano bago lumitaw ang Elite Dungeon. Kailangan nating gatasan ang pagkakataong ito. Pagbalik sa main hall, dinala ko ni Shuma sa training ground kung saan nag-aabang ang malademonyong si Anran at assistant nito. Paglapit ko, kitang-kita ko agad ang title sa ulo ni Anran. Walang emosyong inabot niya ang kontrata para pirmahan ko. Napakamot ako sa ulo, blanko pa rin ang muka at pumayag. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang magmura. Kahit pala isang A-rank coach mula sa Wells ay kasabwat. Pinigilan ko ang magpahalata. Naglakad ako papunta sa front desk kung saan naghihintay ang assistant na parang isang inosenteng estudyante. Nakahalukip-kip si Anran habang pinagmamasdan ako. Masyado daw akong kalmado at hindi tumingin sa title niya. Hindi raw ako banta. Wala ka bang ginawang kalokohan, Shuma? Tanong nito.
Kalmadong sumagot si Shuma na isa siyang tapat na adventurer. Umiling na lang si Anran. Bumalik ka na, hindi na kailangang bantayan ang basurang yan. Lumitaw ang stats nila, Anran level 13 at Shuma level 6. Iniabot ko na ang kontrata. Napirmahan ko na, mumiti ang assistant at binigay ang kopya ko. Itago ko raw mabuti dahil susuriin na ng coach ang katawan ko. Tumango lang ako sa loob ng gym, parang asong hinihingal ako sa treadmill habang pawis na pawis. Chill lang si Anran na nagsusulat. Sa wakas, pinatigil niya ako. Sobrang hina ko raw kaya hindi na kailangan ng agility test. Lakas at tibay ng katawan na lang daw ang aayusin namin buong linggo. Kailan ka ba pwede? Kahit hapong-hapo, sumagot ako ng may determinasyon. Kahit anong oras, pwede ako. Tiningnan ako ni Anran. Sige, pumunta ka dito ng alas 10 ng umaga. Pag uwi sa kwarto ng gabi nyon, isinubsob ko ang mukha ko sa kama. Imposibleng front lang pala ng mga sindikato ang malaking gym na ito para manghuli ng mga baguhan. Kung pumalya ang acting ko kanina, tepok na sana ako. Kaya pala may A-rank coach doon. Baka buong bansa ay kontrolado ng modus na ito. Bigla akong napaisip. Teka lang, ibig sabihin, lahat ng serbisyo para sa mga adventurer ay isang malaking patibong? Pati yung binilhan ko ng armor. Buti na lang nagduda ako at hindi binili lahat sa iisang shop, kundi nabuko na ako. Masyado kong minaliit ang panganib ng mundong ito. Napangisi ako sa inis. Kailangan kong baguhin ang diskarte. Bahala na, handa na ang armor, armas at ang otak ko para sa laban. Pag-apak ko sa ilalim ng lupa, napabuntong hininga ako. Gusto ko sanang tapusin muna ang training, pero mas malala pala ang mga patibong sa labas kaysa sa loob ng dungeon. Kahit papaano, nakalusot ang leeg ko sa isang patibong ngayong araw. Pero hindi araw-araw swerte ako. Huminga ako ng malalim at hinigpitan ng hawak sa palakol. Wala akong magagawa, kundi itaya ang buhay ko at mag-level up. Pagbukas ko ng status panel, kumunot ang noo ko sa bagong misyon. Ang kailangan ko ngayon ay isang pares ng mata ng isda. Biglang pumasok sa isip ko ang matinding laban kahapon. Napitik ko ang daliri ko, pwede ko pa kayang gamitin ang mata nung pinatay ko kahapon? Walang pag-aalin lang ang binalikan ko ang bangkay kahapon. Pero pagdating ko doon, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa akin. Kalahati ng halimaw ay ubos na at nagsisimula ng mabulok ang ibabang bahagi. Tinakpan ko agad ang ilong ko sa tindi ng baho. Buisit, bilis namang mabulok nito. Mukhang may ibang halimaw na nag-almusal dito Pero nandito pa ang mga mata. Ayos, hindi ko kailangang makipagpatayan na yon. Sisilipin ko muna ang paligid. Habang nagpupumilit akong dukutin ang mga mata, isang anino ang tahimik na gumagapang sa likuran ko. Isang maliit na kaluskos ang nagpalingon sa akin ng mabilis. Isang bagong halimaw ang nakatitig sa akin, nagliliyab ang mga mata sa galit at pagkauhaw sa dugo. Handang magiganti para sa kauri nito. Nakahinga ng maluwag si Shanghai at mayabang ng umisi. Isang fishman lang pala. Akala ko kung sino na. Dinuro niya ito ng may kumpiyansa. Isang hamak na isda? Hindi ako. Hindi pa man siya natatapos, isa pang halimaw ang lumabas mula sa mga damo. Namutla ang mukha ng loko at napasigaw sa gulat. Sa 36 na diskarte, pagtakbo ang pinakamabagsik. Kaya ko ang isa, pero ekis sa dalawang pangit na to. Umabot hanggang dapit hapon ng habulan, parehong panig ay pagod at hingal kabayo na. Itinaas ng isang halimaw ang sibat nito, sinyales para ituloy ang atake. Basang-basa ng pawis, pinunasan ni Shanghai ang kanyang muka at naglabas ng isang mapang-asar na ngisi. Ha! Ang yabang mo pa rin kahit malapit ka ng mategi. Hindi mo ba napansin? Sabay turo niya sa gubat. Naligaw na ang kasama mo. Natigilan ng halimaw. Sa pagkakataong yon, humakbang paharap si Shanghai. Isang matinding aura ng kamatayan ang sumabog mula sa kanya. Ako naman, isang mabigat na taga ang tumapos sa unang kalaban. Agad sumugod ang natira, pero nang makita nitong bumagsak ang kasama sa talim ng palakol, nanigas ito sa takot. Mumisi ng nakakaloko si Shanghai, handa na siyang manghuli. Saan ka pupunta, Unggas? Pagkabalik niya sa kanyang kwarto, agad nakatanggap si Shanghai ng isang mensahe mula sa sistema. Nakalabas na sa dungeon ang adventurer. Kinakalkula resulta. Tapos na. Ebalwasyon, pwede na. Sapat lang ang ipinakita mo. Gantimpala, wala. Basang-basa ng pawis, nagnitnit ang mga ngipin ni Shanghai. Gustong magmura. Anong kalokohan ito? Mas mataas ang ebalwasyon ko ngayon pero walang drop? Pabagsak sa naupo sa sofa, tinakpan ng no at bumuntong hininga sa inis. Ganito ba talaga kaburaot ang drop rate sa mga entry level na dungeon? Hindi pwede. Kung ganito rin ang nararanasan ng iba, paano sila kumikita? O may hindi pa ba ako alam? Tatanungin ko sina Shua at ang coach bukas.
Ay, bahala na. Mas mabuting magpanggap muna akong inosente hanggang masiguradong hindi na nila pinagdududahan ang isang tulad kong baguhang adventurer na may sariling dungeon entrance. Kinaumagahan, bumalik si Shanghai sa Wells Fitness Center. Nagtanong siya sa assistant, "Ha? Wala rito sina Shua at ang coach?" Nakanghiting sumagot ang babae. Pumunta si Zhu sa kabilang syudad. Babalik siya pagkalipas ng ilang araw. May inasikaso lang si Coach Chan kaya wala pa siya. Tumango ang binata at kalmadong sumagot. "Sige, mag-e-ensayo muna ako sa VIP room." Ilang araw ang lumipas sa loob ng training room, baliw na tumatakbo ng mabilis si Shanghai. Sa labas, tahimik na nanonood sina Shua at Anran. Nagtaas ng kilay si Shua. "Nawala lang ako ng ilang araw. Ganito na siya magpakamatay sa ensayo? Sagad-sagaran ng loko." Sa bilis na ito, aabot sa 11 ang lakas at bilis niya. Dagdag ni Anran, kung hindi siya mababaldado sa ginagawa niya, baka umabot pa siya sa 12 at kalahati. Numingon si Shua at pabulong na nagtanong, "Napala, may balak bang kunin ng Wells ang batang yan? Ang isang mayaman at uhaw sa lakas ay magandang gawing tapat na adventurer." Umiling si Anran. "Nagtaka ako bago ka bumalik, pero umayaw sila. Gusto raw niyang maging adventurer gamit ang koneksyon sa black market." Nagkibit balikat si Shua. "Bahala na nga, balik kay Shanghai." Kahit tagaktak ang pawis at patay na ang katawan, pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Nilapit, "Mahalaga ang bawat araw. Kung babagalan ko, baka tamarin na ako." Natahimik si Shua sandali, malalim ang iniisip habang nakatingin sa kanya. Naisip niya ang papataas na presyo para sa mga black market adventurer at sa huli ay tumanggo na lang. Sa bagay, sa isang fast food, lumalamon si Shanghai habang malalim ang iniisip. Kasama na ang alok ni Coach Anran kamakailan. Sigurado akong burado na sa isip ni Shua at ng coach na ako ang adventurer na may sariling dungeon entrance. Ngayon, kailangan ko na lang humanap ng tiempo. Habang seryoso siyang nag-iisip, isang pamilyar na boses ang umepal. "Oy, bakit nakatulala ka dyan?" Sumulpot si Shua, ibinagsak ang tray niya sa mesa at umupo sa harapan niya. Nagulat si Shanghai at medyo nataranta ang loko. "May problema ba?" "Wala, medyo lutam lang sa pagod." Tinitigan siya ni Shua ng ilang segundo bago tumanggo. "Hindi maganda yan. Ang sobrang pagpapakamatay sa ensayo ay mag-iipon lang ng pinsala. Kapag nabaldado ka, masisira ang diskarte mo." Napabuntong hininga si Shanghai. "Oo, alam ko. Babawasan ko na ng konti." "Naga pala, bawi mo na ba ang puhunan mo sa trabahong ito?" Nakibit balikat si Shua at umiling, sinasagot ang sarili niyang katanungan. "Maga pa masyado. Sa ganitong lagay, hindi ako makakabawi hanggang maabot ko ang level 11. Nagtatakang nagtanong si Shanghai, "Bakit kailangang sa level 11 pa?" Walang ganang nagpaliwanag si Shua na para bang kabisado na niya ang sistema. Dahil madaling makasurvive ang mga low level na tulad natin, lalo na mula level 1 hanggang 5. Kung may mga veterano kang sasandal para sa misyon, halos hindi ka mamatay. Mga duwag at walang ambisyong adventurer lang ang pumipili niyan. Mula level 6 hanggang 10, mas nagiging halimaw ang hirap ng misyon kaya ginto ang impormasyon. Dito, puro pangangalap ng intel ang inatupag ng mga tao. Kahit hindi na ganun kataas ang tsansang mabuhay, pwede ka pa ring makalusot. Pagsapit lang ng level 11, kung saan impyerno na ang dungeon at bawal na ang papetics, dun na kami kikita ng malaki. Sa yugtong ito, uhaw na uhaw ang lahat sa lakas. Armas, artifacts, skill books, kahit anong mapapahaba ng buhay nila ay mabebenta ng mahal. Matapos makinig, ibinunyag ni Shanghai ang sarili niyang teora. "Hindi ko gets. Kung nakamamatay na pala paglagpas ng level 11, bakit hindi na lang maghakot ng gamit sa level 6 hanggang 10 bago magpalakas?" Kalmadong sumagot si Shua. "Maraming rason. Una sa lahat, hindi pinipilit ng Adventurers Association na tapusin namin ang mga impyernong dungeons na ito. Kaya ang nakararami, pinag-iisipan na lang nilang bumalik sa normal at tahimik na buhay kapag umabot na sila sa level 11. Isa pa, barya lang ang nakukuha mo para makatagal sa mga elite dungeons, lalo na kung ikukumpara sa patayan at malaking pabuya sa level 11 hanggang 15. Ang pag-intel at logistics sa level 6 hanggang 10 ay pwedeng bumawi ng puhunan. Kaya hindi na nila kailangang magpakamatay sa level 11 pataas." Natahimik si Shanghai, unti-unting lumalim ang kanyang paningin. Kaya pala, nagkakahiwalay na ng landas ang lahat pagsapit ng level 6? Hindi, mas maaga pa. Lumipat ang eksena sa apartment niya. Naka-4 siyang nakaupo sa sofa. Seryosong nag-i-scroll sa kanyang cellphone habang bumubulong. Ngayon,
malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala, puro basura lang ang nakikita kong gabay sa forums. Dahil dito, kumikita ang mga veteranong adventurer. Bawat mahahalagang impormasyon sa mundong ito, may katumbas na presyo. Pag nalaman ng mga gahamang negosyante na may hawak na donjo ng isang tulad ko, siguradong gagatasan nila ako hanggang buto. Pero mas nakakabaliw ang tuklas na ito. Kaya pala, completion rewards lang ang ibibigay nito at gagawing adventurer ang sinumang papasok. Yun lang. Walang paligoy-ligoy, isinuot agad ni Chunghai ang kanyang armor at kinasa ang mga armas niya. Baka sa boses niya ang matinding determinasyon, walang takot, walang alinlangan. Tutal hindi naman ako gipit sa pera sa labas. Lulutasin ko ng mag-isa ang basurang dungeon na ito bago ko isiping maging opisyal na adventurer. Tama, gagamitin ko ang lupit ng discarding itinuro ni Shuma. Sa ngayon, mangangalap muna ako ng impormasyon at aatake lang pag porsyento na ang panalo ko. Biglang umilaw ang isang asul na screen. Titulo, Panahon ng Panganggaso sa mga Fishman. Challenge Level 2. Current Challenger Level 2. Kondisyon para makalabas. Hanapin ang lawa at pulbusin ng isang buong tropa ng mga tidal fishman. Natitirang pagkakataon para sa dungeon na ito. 7 subok, babalik sa wala kapag nakumpleto. Oras bago magsara ang lagusan, 19 na araw, 18 oras at 43 minuto. Nanlaki ang mga mata ni Chunghai sa kanyang nabasa. Hindi lang pala simpleng bugbugan ang misyon na ito. Buti na lang nakinig ako kay Shuma at bumili ng drone na magagamit kong mata sa langit. Kung hindi, aabutin ako ng siyam-siyam kahahanap sa buwisit na lawang yan. Samantala, sa isang madilim at basang bahagi ng kuweba, nagkukumpulan ang mga halimo na fishman. Biglang lumingon sa itaas ang isa sa mga pangit na nilalang at nakita ang lumilipad na drone. Isang bahid ng matinding panganib ang rumehistro sa mga mata nito. Mula sa malayo, tahimik na pinapanood ni Chunghai ang lahat sa tulong ng signal ng drone. Kitang-kita sa screen niya ang bawat galaw at posisyon ng buong tribo ng mga halimaw. Nakapako ang atensyon niya sa isang halimaw na halatang mas mabangis kaysa sa iba. Isang fishman na may matutulis na ngipin at balat na kasing pula ng sariwang dugo. Tila naramdaman nitong may nanonood, biglang tiningalan ng halimo ang langit at umatungal ng malakas. Napakunot noo si Chunghai. Teka, fishman ba talaga ang hayop na iyon? Malinaw na malinaw ang video sa hawak na screen ni Chunghai. Ipinapakita ang bawat detalye ng isang kakaibang nilalang, mukha pa rin itong fishman, pero mas dambuhala at nakakapangilabot ang presensya nito. Mukhang basahan lang ang mga naunang fishman na nakalaban niya kumpara rito. Kahit medyo nagulat, umiling na lang siya. Nagpakawala ng buntong hininga at bumulong. Bahala na nga kung ano man yan. Ang mahalaga, matapos niya ang exit mission. Balikan na lang niya ang halimaw na yon mamaya. Pinindot niya ang controller, mabilis na pinalipad ang drone papasok sa mas masukal na gubat para maghanap ng iba pang pwedeng targetin. Kaso, hindi niya inasahan na ang ingay ng makina ay aakit sa atensyon ng ilang nagtatagong fishman. Matapos umikot sa mga puno, biglang napamura si Chunghai sa nakita niya sa screen. Kaya pala may mga fishman sa ganitong kalalim na lugar, may nakatago palang dambuhalang lawa sa pinakagitna ng gubat na ito. Sa isang iglap, isang kulay kahel na fishman ang sumugod mula sa kung saan punong-puno ng galit at gustong pumatay. Sa huling segundo, naiharang niya ang drone sa tapat ng dibdib niya. Muntik na yon kung mabagal ako, baka kay San Pedro na ang bagsak ko. Pero pagtingin niya sa bagong biling drone na ngayon ay durug-durug na sa lapag. Parang pinipiga ang puso ng binata sa sobrang hinayang gusto niyang umiyak sa gastos. Pero matapos makiramdam, natauhan siya. Hindi, mali, wala akong oras para magluksa sa gamit. Masyadong mabilis ang gagong ito. Kailangan kong mag-ingat. Kasabay nito, 1, 2, 3 iba pang fishman ang lumabas mula sa mga damo at pinalibutan siya. Walang sabi-sabing umatake ang isa. Ang matutulis nitong kuko ay parang patalim na bumaon at pumunit sa chainmail armor ni Chunghai. Walang laban ang bilis niya sa nakakamatay na atake. Sumirit ang sariwang dugo, binasa ang buong kanang braso niya at napaungol siya. Lintik, delikado ito Sa kabilang banda, napahinto ang elite na fishman, litong-lito kung bakit buhay pa ang biktima niya. Tiningnan ni Chunghai ang dugo ang braso at nagnalit ang mga ngipin. Kung wala akong plate armor, putol na siguro ang kamay kong ito. Ganitong klaseng halimaw ba talaga ang sasalubong sa isang baguhan? Natulala ng ilang segundo ang elite na fishman bago biglang umungal sa matinding galit. Tila sinasabing, bakit ang kunat ng taong ito? Sugurin nyo,
Agad na hinawakan ng buong tribo ang kanilang mga armas at pinalibutan ang nag-iisang si Chiang Hai. Iyong kulay kahel pa nga lang, sakit na sa ulo. Tapos na yon, kailangan pa niyang harapin ang sangkatutak ng mga alipores nito. Napamura na lang si Chiang Hai sa sobrang lala ng sitwasyon. Kahit anong anggulo tingnan, nakakasuka ang hirap ng dungeon na ito. Mabilis na lumingon ang mga mata niya sa labasan at may naisip na kalokohan. Baka oras na para tumakbo. Pero eksaktong paglingon niya, isang pulang emergency notification ang umilaw sa system screen. Titulo, Fishman Dungeon Challenge Level 2. Iniulit ang kondisyon para makalabas. Samantala, sa kabilang dako, sa pusod ng isang basang kuweba ng mga goblin, sunod-sunod na tunog ng pagbugbog ang umaalingaw-ngaw. Isang maskuladong lalaki ang walang awang binubugbog ang durug-durug na bangkay ng goblin. Sumimangot ang kasama niya at sinabing, "Hoy, Swangchong, mukha ka ng tanga na nagbubuntong hininga sa patay na halimaw." Ang nagsalita ay si Bu Ziming, isang sikat na adventurer na hawak ng dambuhalang kumpanya na Ju Technology. At ang halimaw na kaharap niya ay ang level 5 na si Swangchong, kilala bilang Fist of Lightning. Hinawi ni Swangchong ang buhok niya, bakas na bakas ang kayabangan sa muka. "Kailangan kong durugin hanggang buto dahil masyadong mahina ang basurang ito. Ni hindi man lang nakatiis ng isang suntok ko." Napabuntong hininga na lang si Siming habang nakatingin sa bangkay na parang naipis sa pader. "Himala na lang kung makaligtas yan. Level 5 ka nga lang sa papel, pero ang lakas mo, pang level 9 na adventurer na. Walang laban ang mga halimaw dito sa isang tulad mo." Mumisi ng malamig si Swangchong. "Meron. Kung matsimpuhan ko ang maalamat na bug, makakaharap ko ang isang halimaw na pang high level talaga. Manalo man o matalo, basta hindi ako mamatay, makukuha ko ang inaasam kong reward, isang artifact upgrade ticket. Pag nangyari yon, isang hakbang na lang at papasok na ako sa hanay ng mga legendary adventurer." Naglakad palabas ng kuweba si Swangchong, tasno at nag-umapaw sa yabang. Sinundan lang siya ng tingin ni Ziming, ramdam ang matinding inggit sa puso niya. Pareho nga silang level 5, pero ang paningin ng aroganteng si Swangchong ay nakatutok na sa pagiging alamat. Nasa magkaibang mundo na sila. Walang saysay na ikumpara pa ang sarili niya rito. Pero kahit anong yabang niya, bali-balita pa lang naman ang upgrade ticket na yan. Samantala, si Chiang Hai ay kasalukuyang nakikipagpatintero kay kamatayan sa gitna ng 7 mababangis na fishman. Biglang lumabas ang isang notification na parang hatol ng kamatayan. Exit mission. Mabuhay mula sa pagtugis ng high tier na fishman sa loob ng mahigit 3 minuto. Ang makakumpleto ay makakatanggap ng pambihirang pabuya, artifact upgrade ticket. Nagsisigaw siya sa pinaghalong galit at kaba. Buwisit na sistema. Kung kailan tatakas na ako, siya ka mo ilalabas ang ganitong pabuya. Anong kalokohan to? Papatayin niyo ako sa harap niya? Sumenyas ang elite fisherman at agad sumugod ang mga alagad nito. Nagsimula na ang madugong labanan. Isang daing ang kumawala kay Chiang Hai. Bulong niya, "Wala na akong kawala." Umaagos ang dugo sa kanyang ulo, pulang-pulang buong muka habang nakatingin sa kawalan. Napaluhod siya, bagsak ang mga balikat at tila nawalan na ng pag-asa. Nakita ito ng elite na halimaw at mayabang na nag-utos. "Sa inyo na ang taong yan." Gumuho ang mundo ng binata. Kung alam lang niya, hindi na sana siya naging adventurer. Nakatutok na ang sibat sa kanyang lalamunan, pero hindi man lang gumalaw si Chiang Hai. Sa kanyang isipan, nan-flashback ang lahat na parang huling hininga ng isang mamamatay. Bigla niyang naisip, ilang taon din siyang naging baliw sa pagpasok sa mga dungeon. Ilang beses niyang inisip na kung magiging adventurer siya, hindi siya magiging bida. Isusulat lang niya ang mga taong nakikipagsapalaran sa bingit ng buhay at kamatayan. Tama. Kahit duwag at takot mamatay si Chiang Hai, hindi dito magtatapos ang kwento niya bilang adventurer. Maigpit niyang hinawakan ng palakol. Nagningning muli ang kanyang mga mata at isang nakakapasong aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Lalaban siya hanggang kamatayan sa sinumang humarang sa daan. Nagulat ang elite fisherman. Sa gitna ng hukbo ng mga halimaw, umikot si Chiang Hai at nakipagpatayan na parang baliw. Sa isip niya, ano bang meron ako? Anong magagamit ko? Parang narinig siya ng system. Agad itong sumagot at naglabas ng pinakabagong title para sa kanya. Walang pag-aalinlangang inactivate ito ni Chiang Hai at ginamit ang title na evenly matched laban sa mga title fisherman. Agad na gumana ang matinding epekto nito. Kusan itong hinanap ang pinakamalakas na halimaw sa paligid. Sa isang iglap, nakuha niya ang kapangyarihang katumbas ng kanyang target. Tumaas ang attributes, Strength 1, Agility 8 at Perception 6. Naging magaan ang katawan ni Chiang Hai at sobrang bilis ng kanyang mga galaw. Walang mintis ang bawat atake, bawat hampas may napapabagsak.
Sa isang wasiwas ng kanyang palakol, gumulong ang ulo ng isang halimaw sa harap ng mga kasamahan nito. Umungal si Shanghai, nanlilisik ang mga mata. Ayos, sa bliss na to, kaya ko to. Nabigla ang elite fisherman, hindi makapaniwala sa nakikita ng mismong mga mata nito. Imposible, nag-ibang anyo ang taong ito. Anong ginawa niya? Itinutok ni Shanghai ang sibat niya sabay sigaw. Ikaw na lang ang natitira, boss. Dito na kinabahan ang leader ng mga halimaw. Umungal ito ng malakas. Huwag kang mayabang dahil lang nakapatay ka ng mga mahihinang alagad ko. Alam ni Shanghai na kahit na boost siya, hindi uubra ang lumang palakol at armor niya laban dito. Tinapon niya ang palakol at pumulot ng sibat, nagliliyab ang determinasyon sa kanyang matatalas na mata. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Isang pagkakataon lang to. Isang sugal sa buhay ang kanyang plano. Ginamit niyang pain ang sariling ulo, naghihintay ng prepektong tiyempo para sa isang fatal blow habang binabasa ang kahinaan ng kalaban. Kapag sumablay siya, wala nang atrasan. Ang pakiramdam na nasa bingit ng kamatayan ay nagpanginig sa kanya. Pero sa excitement, nakakabaliw ang laban na to. Sinong kalmado sa ganitong sitwasyon? Nagnitnit ang mga ngipin ni Shanghai, nag-aabang sa paglapit ng kalaban. Sumugod ang elite fisherman, ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Walang takot na ibinaon ni Shanghai ang sibat derecho sa lalamunan nito. Isang fatal strike. Hindi na rin masama, pero kasabay nito, bumaon ang huling kalmot ng halimaw sa leeg ni Shanghai. Walang tigil na sumambulat ang dugo. Pagkasabi nito, bumagsak si Shanghai sa lupa. Matapang pa rin ang kanyang mga mata, pero hindi na kinaya ng kanyang nanghihinang katawan. Nagpupumiglas ang halimaw. Ginamit ang natitirang lakas para hugutin ang sibat sa leeg na mimilipit sa sakit habang umuungal. Buwisit! Hindi nito matanggap na natalo siya ng isang mahina. Dalawang panghinginig pa at tuluyan na itong binawian ng buhay. Pero sa kabilang banda, nasa bingit ng kamatayan si Shanghai. Umaagos pa rin ang dugo mula sa kanyang leeg, walang senyales na titigil. Unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paningin hanggang sa lumabas ang isang system notification. Exit mission complete. Isang matalinong halimaw ang na-detect na patay. Beginning settlement. Ang makukuhang item sa mission na ito ay isang ordinaryong termos. Pilit na kinuha ni Shanghai ang item. Nanginghinig ang kamay na bumulong siya. Use the artifact upgrade ticket sa ordinaryong termos na to. Isang nakakabulag na liwanag ang sumabog at mula sa basurang item, pinanganak ang isang maalamat na artifact. Isa itong rare healing potion. Ang epekto nito, gagawa ito ng potion araw-araw na nakakagamot ng sugat at nagbabalik ng stamina. Walang alinlangang ininom ito ni Shanghai hanggang sa huling patak. Mabilis na naghilom ang malalalim niyang sugat at nanumbalik ang kulay ng kanyang balat. Ngumiti siya. Buhay pa ako. Sa sobrang pagod, tuluyang nakatulog si Shanghai. Paglipas ng ilang minuto, nagising siya at tiningnan ng sarili. Wala nang bakas ng sugat sa kanyang leeg. Tumango si Shanghai. Ibang klase talaga ang epekto ng healing potion. Binuksan niya ang system panel. Simple pa rin ang adventurer interface niya. Level 3, class none. Pero ngayon, may dalawa na siyang titles. Evenly matched at cheating death. Nagbago rin ang base attributes niya. Ang isang point na nadagdag sa perception ay isang solidong biyaya. Napabulom siya sa sarili. Tingnan nga natin kung ano na ang clearance mission. Agad na nag-update ang system. Tidal Fisherman Hunting Season Mission. Destroy the spawning lake. Bunsangot agad si Shanghai. May isip pa lang niya ang spawning lake na pabuntong hininga na siya. Wag na lang, wala pa ako sa level para tapusin ang mission na yan. Dahan-dahan siyang tumayo, isinukbit ang sandata sa sinturon at namulot ng ilang sibat bago lumabas ng dungeon. Paghakbang niya palabas, ramdam agad ni Shanghai ang kakaibang presensya. Napakunot ang noo niya. Namamalikmata ba ako? Bakit parang lumaki ang entrance? Sa sobrang kuryosidad, hinawakan niya ulit ang lagusan. Pero isang hindi nakikitang puwersa ang marahas na tumalsik at nagtulak sa kamay niya. Biglang lumabas ang system notification. Insufficient level. Cannot enter this dungeon. Remaining attempts, 10, magiging 0 kapag na-clear. Time remaining until entrance reversal, 89 days. Natulala siya. Insufficient level? Nag-level up ang dungeon. Ibig sabihin, kakatapos ko lang ng exit mission para sa isang higher level dungeon. Kaya pala, ganun na lang katindi ang hirap at sobrang lupit na mga rewards. Bago pa siya makahinga, isang pambihirang notification ang sumulpot. Hidden class. Naalala ni Shanghai, ito ang klase na halos imposible makuha ayon sa mga forum. Walang kagatol-gatol niya itong pinili.
Agad nadilaw ang system. Walang klasang adventurer na ito. Gagamitin ang patunay ng the deceased. Pagpindot niya ng oo, nagpalit ang kanyang kapalaran. Sa kalagitnaan ng proseso, isang nakakatakot na kulay ube at itim na mahika ang bumalot sa kanyang paanan. Nilamon siya nito ng buo. Bagong klase, the deceased. Sumabog pataas ang kanyang perception. Habang papalapit sa kamatayan, mas lumalakas at bumibilis. May 1 hanggang 4 na attribute points na naghihintay. Nagulat si Changhai. Ganito ba kapag umabot sa 16 ang perception? Kahit nakapikit ng mariin, kitang-kita ng kanyang isip ang bawat sulok ng buong kwarto. Paano pa kaya kung maging 20 ito? Agad niyang binuksan ng pamagat na cheating death para silipin. Epekto nito, kapag maluba ang sugat, bingit ng kamatayan, o kalaban ay napakalakas, tataas ang lakas, bilis at perception. Magbibigay ito ng 12 attribute points kapag gumana. Nanlaki ang mata ni Changhai. Ang kondisyon nito ay saktong-sakto sa kapangyarihan ng the deceased. Teka, ibig sabihin ba nito, sa matinding laban, makakakuha ako ng 8 lakas, 8 bilis at 9 na perception? Anak ng tokwa, halimaw ang kapangyarihang ito. Sa bawat pagharap ko sa malalakas na kalaban, otomatikong gagana ito. Matapos silang durugin, gagamitin ko ang healing potion para maging buo uli. Hindi lang yan ang kayang gawin ng potion. Dahil dito, hindi na ako matatakot mabasag ang buto sa ensayo. Dahil nakaka-recover ako araw-araw, sasagadin ko ang ensayo. 1 buwan ang lumipas na parang kidlat. Humihingal si Changhai habang nagbubuhat ng mabibigat na bakal. Habang buong lakas niyang itinataas ang maglalakihang dumbbell, saktong nakita ito ni Shuma. Nanigas siya sa gulat. Halimaw, sino ba mag-aakalang patpati ng lalaking ito dati? Wala pang 2 buwan, naabot niya ang pambihirang lakas na bibilang ng 1 taon para sa mga pangkaraniwang tao. Nakakabaliw ang ganitong ensayo, pero kaya niya itong tapusin ng isahan. Patunay na halimaw ang katawan niya. Baka nasa 16, 17 o 18 antas na. Nang sandaling tumigil siya at lumingon, nakita niya ang nakatitig na si Shuma. Napakunot ang noo ni Changhai. Hinablot niya ang tubig kay Shuma at nilagok ito. Pero makulit pa rin ang kaibigan. Sigurado ka bang ayaw mong sumali sa Wells Club at maging isang opisyal na adventurer? Malamig ang naging sagot ni Changhai. Ayokong maging aso na nakatali sa isang kontrata. Napabuntong hininga na lang si Shuma. Sayang naman. Akala ko pa naman magiging magkampi tayo sa loob ng dungeon. Numisi lang si Changhai. Pwede pa rin naman tayong pumaslang ng halimaw kahit hindi magkasama sa guild. Napala, balakong bumili ng slot sa mga freelance broker. May maipapayo ka bang maganda? Tumango si Shuma. Mababakas ang matinding seryoso sa kanyang muka. Payo? Biglang naalala ni Changhai ang Freelancers Union. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang pinakamalakas na grupo ng mga rebelde sa bansa. Kinumpirma ito ni Shuma. Tama, kung papasok ka sa itim na merkado, sa Freelancers Union ka lang humingi ng proteksyon o kaya piliin mo ang sarili nilang mga donjon. Nabigla si Changhai rito dahil ang ganitong patagong bentahan ay sadyang naglalaro sa buhay at kamatayan. Paliwanag pa ni Shuma, takot ang mga nagbebenta sa mga halimaw na nagkukunwaring baguhan habang takot manakawan ang mga mamimili. Pero kapag ang unyon ang nasa gitna, nagbabago ang ihip ng hangin. Kahit mahal ang bayad, sila ang naghahari sa usaping dungeon, nagbibigay ng matibay na kontrata na hindi basta-basta mababali ng sinuman. Tumango si Changhai, naiintindihan ko. Isang malupit na plano ang nabuo sa isip niya. Pag-uwi, mabilis siyang sumalampak sa kama at naghanap sa kanyang cellphone. Sa kanyang pag-iimbestiga, iisa lang ang mapagkakatiwala ang nagbebenta sa buong Jiangzhou. Matatagpuan sa lungsod ng Yongxiao. Agad siyang nakipag-ugnayan sa lalaking may alias na Old Driver. Ginamit naman ni Changhai ang codename na mamamayan ng Dongshon. Mabilis silang nagkasundo sa lokasyon at ibang detalye. 2 pwesto na lang ang natitira kaya agad na ikinasa ang mapanganib na biyahe. Makalipas ang 2 araw, mag-isang nagtungo si Changhai sa napag-usapang parke. Kahit malayo, agad na nagkasukatan ng tingin ang 2 panig. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-gaw. Dito, ang kumakaway ay si Old Driver. Agad siyang lumapit at nagtanong, "Ikaw ba si mamamayan ng Dongshan?" Ang lalaking ito ang may hawak sa pinto ng dungeon. Nagmamadaling sinabi ni Old Driver, "Ikaw na lang ang inaantay namin." "Bilis! Papasok na tayo pagkapirma ng kontrata." Sa tagpuan, isang misteryosong nakapulat ube ang gumuguhit ng mga nagliliyab na simbolo. Siya ang contract master ng Union. Nagsalita siya ng may autoridad at inilatag ang 3 matitinding kondisyon ng kasunduan. Una, ililipat ng mga bibili ang bayad sa aming account.
Tutulungan ng nagbebenta ang lahat na maging isang tunay na adventurer mula sa pagiging pangkaraniwang tao. Kapag nakabalik ng buhay ang lahat mula sa dungeon, ibibigay namin ang buong bayad sa nagbebenta. Pangalawa, bawal lumabag sa patakaran ang mga mamimili. Bawal ding tumanggi ang nagbebenta na iligtas ang nasa panganib o manakit ng mga kasama. Pangatlo, walang pwedeng magbunyag sa lokasyon ng dungeon na ito. May tanong pa ba kayo tungkol sa ating sumpaan? Isa-isang sumang-ayon ang grupo. Nanguna si Captain Li Anghai, sumunod si Changhai na may alias na mamamaya ng Dongshon at iba pang mga kasama na walang reklamo. Sumigaw ang contract master. Formal nang nakasa ang ating kasunduan. Pagkasabi nito, gumuhit ang mga nagliliwanag na simbolo sa kanilang mga braso. Nanlaki ang mata ng lahat. Umiilaw ang kanang kamay ko. Nakakabaliw. Halos lumuwa ang kanilang mga mata sa matinding pagkamangha sa mahika. Tumango ang master. Sige, tapos na ang trabaho ko. Inaasahan ko na makakapaglingkod ulit ako sa inyo sa susunod. Pagkatapos ay naglaho na siya. Kumaway agad si old driver. Sumunod kayong lahat sa akin. Dadalhin ko kayo sa pintuan. Ang dungeon ay nakatago sa isang nakakatakot at inabandonang gusali na walang katao-tao. Tahimik silang sumugod sa dilim. Sa pinakadulo, isang nagliliwanag na asul na portal ang nag-aabang. Basag ang katahimikan ng magsalita si Dungeon Money Manager. Sobrang tago naman ang entrance na to. Kaya pala hindi maamoy ng gobyerno. Pagkasabi niya, palihim na nagpalitan ng makahulugang tingin si Captain Liangi at ang kasabot niya. Mga uto-uto, walang nakahalata sa maitim nilang balak. Para pabilisin ang kilos, agad pinalinya ni old driver ang lahat. Ang impyernong papasukin nila ngayon, ang level 4 Banshees Jungle. Isang patay na gubat na nilamon ng fog ang bumungad. Pagpasok nila, sumalubong agad ang kasabwat ni old driver. Kamusta ang mga bagitong to? Bago